Hello po, good morning po. Another video na naman kasama si Asim. Pupunta po kami ng Malinta Public Market kasi po bibili kami ng ulam. Kagabi pa po namin iniisip kung anong uulamin namin. Parang gusto ko yung niluluto ni nanay dati. Kaya gulay na lang yung bibili namin. Hindi ko na pala na-videohan kung saan kami mga bumili ng mga gulay. Kasi saglit lang din naman kami doon. Nagmamadali na kasi kami umuwi. Ayan, pag uwi namin, linisan ko na kaagad yung mga binili namin. Bumili lang pala ko ng isda, pansahog, tapos yung mga gulay na kailangan. Madaming gulay dyan sa palengke, pero may mga kulang pa din sila. Unlike kapag nasa probinsya ka, kompleto doon. May mga hinahanap nga ako na gulay na hindi ko nakita, katulad ng bulaklak ng kalabasa. Ayun, tapos yung bunga ng malunggay. Masarap kasi yun guys kapag hinalo mo dito sa lulutuin natin. Yung lulutuin ko nga ngayon is yung dinindeng. Naturuan ako nun ni nanay bago siya mamatay. Nasa ospital pa nga siya nun Tinawagan niya lang ako tapos tinuro niya sa akin kung paano yung lutuin kasi parang naging favorite ko na siya. Nagpainit muna ako ng kawali. So, mahina lang po yung apoy ko. Yan, 1,000 lang siya. So, medium lang yan sa apoy na heat. Yan, yung pinilalagay ko nga pala ng mantika. Ang ganda niyan, guys. So, 4 na piraso yan. Kasama yan sa yellow basket ko sa black na app. 6 na piraso nga pala yung isda na yan, pero 3 lang yung ihahalo ko sa gulay. At yung 3 ay hihiwalay ko para naman hindi siya masyadong basa kasi ayaw ni Asim yung nakalubog lahat sa sabaw. Habang nililinisan ko nga po at inihiwa ko yung mga gulay na kailangan na binabili ko si Asim ng bagoong. Nakalimutan kasi na bumili sa palengke. Buti na lang may malapit na bilihan dito ng mga bagoong, ganun, tapos konting gulay, konting isda. Kaya may nabili pa rin si Asim. Iniwa ko na yung kalabasa, sitaw, talong, ayan, tapos nagasan ko na din. Ito na ingredients, dahon ng malunggay, syempre yung bagoong na isda, ayan, kamatis, and the gulay, talong, sitaw, kalabasa, or okra, and kung may gusto ko pang idagdag, pwede naman. Bawang at sibuyas, and then yung isda nating pinrito kanina. Diyan, so nagpapakulo lang po ako ng tubig. Ito yung lutuan na ginamit ko para makita nyo kung ilang cups siya. So ayan, 4 cups ng water yung nilagay ko. Tapos lalagay na natin yung bawang at sibuyas. And then, syempre, sasabay na natin ang kamatis. Pakukuluan lang natin yan ng siguro mga 5 minutes. And then, kapag kumukulo na po siya, isama nyo na po yung isasahog nyo. Pwede din naman dyan karne, depende sa inyo kung anong gusto nyo. Gumamit pala ako ng mangkok para hindi masobrahan yung paglalagay ko ng bagoong sa niluluto ko. Siguro mga 3 spoonfuls yung nilagay ko ng bagoong isda dito sa niluluto natin. Ayan, kapag nilagay nyo na yung bagoong, lagay nyo na yung mga gulay na medyo matagal maluto like kalabasa, sitaw, and then yung talong. Para maluto siya kasi yung ibang gulay mabilis maluto. Mahirap siyang ipagsabay. Huwag mo kasing pagsabayin, isa-isa lang. Ano daw? Uy, joke lang yun Takpan lang natin siya hanggang sa kumulo. And then, kapag kumukulo na siya, pwede nyo nang ilagay yung iba pang gulay na isasama nyo. Like yung okra. Yung okra, mabilis lang itong maluto. Ayoko din kasi ng overcook to, guys. Kasi po, ewan ko, parang nag-iiba yung lasa niya kapag overcook siya. Mga niluluto ko lang yan 2 minutes, ganun, tapos okay na. After 2 minutes, lagay na natin yung malunggay. Ito 1 minute lang po, luto na po. Kaya ito yung last na nilagay kong gulay kasi ang bilis-bilis niya lang maluto. May ilalagay nga din po pala ako. So, ito siya. Tuyo siyang hipon na maliliit. Hindi ko po alam anong tawag sa kanya. Pero alam ko lang nilalagay siya sa gulay na ganito. Kaya may nakita ako sa palengke.
binili ko na kasi alam ko masarap yan. Hindi ko lang alam ng tawag. Paki-comment po ng tawag. Thank you. So, ayun. Saglit na lang yung pagluluto natin. Hinalo ko lang siya. And then, pwede na natin siyang ulamin. So, this is my favorite gulay from Nanay Mercy. I miss you, Nanay. So, yun lang po. Thank you very much for watching.